Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father because of who He is. He is amazing. He is awesome. He is mighty. He is glorious. His faithfulness for us is for all eternity. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yahweh, Jehovah, El Shaddai. He will never leave us nor forsake us, and we are the apple of His eye. Our Jesus Christ, He is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus, the name above all names. Jesus, the coming King, the Messiah, Emmanuel, the man clothed in linen with an inkhorn. He's the King of Kings and the Lord of Lords. He's faithful and true to the Almighty Father, and He is faithful and true to us. Jesus called us His friends, and because of that, He gave His life for His friends, because He wants us to claim our inheritance, our birthright as children of the Almighty Father. Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Therefore, Jesus is also God. And I praise the Holy Spirit, for He lives in our hearts. Just like our Father and Jesus Christ, the Holy Spirit, He is showering us with gifts and fruits every day. They work hand in hand for us to reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. That's how much our Father loves us. He created us in His image and likeness. He created His world just by His mere words alone. We look like our Father, but we are not yet perfect. We are being perfected in this world. That's why we have trials and tribulations. And without Jesus Christ in our hearts, we are nothing. We look ugly in the eyes of our Father if we don't have our Jesus Christ in our hearts. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Lahat na nagtitiwala kay Jesus Christ, yun ang utos ng Almighty Father. So Iska, last time, no, we read 2 chapters of Job. Job chapter 2 and Job chapter 3. For recap, Job chapter 2, this was when Satan attacked Job regarding his health. So, first time na Satan attacked Job, it was his wealth. Yun ang tinanggal sa kanya ni Satan. And the Lord God allowed it to happen. Dito naman, sa Job chapter 2, the Almighty Father allowed the Satan to attack Job's health. Dahil si Almighty Father, He believed in Job. Pinagmamalaki ni Almighty Father si Job. Kilala niya si Job. Kaya ang itinuro ni Almighty Father ay si Job. Buti na lang hindi tayo ang tinuro.
ng Almighty Father kasi kilala niya tayo. O si Job, o yun. No? Para matuto rin tayo sa pinagdaanan ni Job na in blessings na binibigay ni Almighty Father, we will worship our Father. And in lacking or walang-wala, we will still praise the Almighty Father. Dito naman, in health and in sickness, we will worship our Father. Yun ang message dito sa book of Job. So wala na siyang mga anak. Tapos yung kanyang wife, pinoprovoke pa siya to get upset with the Almighty Father. Dahil ang sakit ni Job, ito ay boils, pigsa ng mga masakit sa katawan na pigsa, no? From soul to crown, hanggang talampakan, hanggang ulo. Kahit yung buhok niya may pigsa dito sa ulo, may pigsa, madami. So yung mga tao, lumalayo din sa kanya. Kasi nga, yung pigsa, nakakahawa din yon, yung nana nun. Yung tubig-tubig nun, nakakahawa yon. Kasi humina ang kanyang resistensya, pinahina ni Satan. Kasi ang ginagawa ni Satan, to kill, to steal, and to destroy. Yun ang gawain ni Satan. Kaya kumuha siya ng a piece of potsherd, no? Yung pangkamot. Dahil nga hindi niya makilos yung kanyang, pati mga kamay niya may pigsa, ganon. Buong katawan eh. Pinangkakamot niya yung potsherd sa likod niya, sa mga sugat-sugat niya. Kasi nga, wala nang paglagyan yung pigsa, no? Wala nang paglagyan. May mga gumagaling, may tutubo na naman na bago. Ganun yung pigsa, gagaling. Tapos akala mo magaling ka na, may tutubo na naman. Tapos may tutubo na naman. Ibang parte naman ng katawan. Pero kahit ganun si Job, meron pa rin siyang integrity, strong moral values. Hindi siya nagkasala kay Almighty Father. Did not sin with his lips. Meron siyang 3 kaibigan, dinalaw siya. Taga-ibang lugar dahil si Job ay taga-Uz, si Eliphaz, the Temanite, Bildad the Shuhite, Zophar the Amanamatite. 3 klase ng tao, sinisimbolize ito. Pero ito ay totoong kaibigan ni Job, pero ito ay 3 klase na tao. Si Eliphaz, Temanite, full of wisdom, no? Para siyang philosopher. Itong si Bildad naman, religious person. Dahil yung pangalang Bildad ay sumasamba sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. Ito namang Zophar, the Namatite, ang ibig sabihin Zophar ay chirper, leaper or bird, yung machismis. No? The Namatite. Namatite means pleasantness or sweetness, magaling magsalita, magaling uy, alam mo si ganyan, ganon. So, 7 days and 7 nights nilang katabi si Job, nakaupo sila. Syempre sa labas yun ng, hindi sa kadamihan ng tao, kundi mag-isa lang si Job. Kasi nga, nakaseparate siya dahil siya ay may pigsa, dami pigsa. Nilalayuan ng mga tao. Dati, nung mayaman siya, ang daming lumalapit na mga tao sa kanya. Ngayon may pigsa na siya, madami na siyang pigsa or boils.
nilalayuan na siya ng tao, pinandidirihan na siya ng tao. Ayaw na makipag-business sa kanya, hindi na siya pinagtitiwalaan. So naghirap din si Job. Kaya tayo, hindi natin masasabi na tayo lang ang pinapahirapan. Kahit si Job naranasan niya yon, most especially si Jesus Christ. Kaya hindi tayo exempted. No, gusto natin tayo exempted. Lord, exempted na. Hindi pwede eh. Kailangan nating dumaan sa trials and tribulations. Refined. As silver is refined, tested as gold is tested. So, hindi sila nag-uusap, no? Hindi kinakausap ng tatlong kaibigan si Job. Ngayon, dito na sa Job chapter 3. Si Job, he despised his birthday. Sana hindi na lang siya pinanganak. Hindi si Almighty Father siya nagtatampo, kundi yung araw. Sana hindi na lang dumating yung araw na pinanganak ako. Ganun talaga, di ba, pag may problema tayo, nakakalimutan natin yung mga bagay na magaganda na nangyari sa atin, kundi sana na hindi na lang ako pinanganak, sana stillborn na lang ako. Ganun, sabi niya, di ba, dito, Iska, maging stillborn. Sana yung araw na ipapanganak ako, madilim yun, or may bagyo para mas mapuksa na ako. Ganun ang ibig sabihin niya dito. Sana hindi nag-celebrate ang mga tao. Hindi dumating yung araw na ako ipapanganak. Bakit di na lang ako namatay nung pinanganak ako? Sabi niya. O kaya stillborn siya nung pinanganak siya. Dahil ang reason niya, pag stillborn siya or namatay siya nung pinanganak siya, hindi na siya makaka-experience ng pain and sufferings. Yung mga taong dumaranas ng trials and tribulations na sobrang hirap, mas hinahanap pa nila yung kamatayan. Search for it more than hidden treasures. Dahil lang feeling nila wala na silang silbi sa mundo, feeling nila hopeless case na. Pag ganun tayong may problema, di ba? At naiintindihan tayo ni Almighty Father. Dahil si Jesus Christ, pinagdaanan niya rin ito. Sabi ni Job, dumating ang araw na kinatatakutan ko. Sabi niya, itong kinatatakutan ko na mangyari sa akin. Dumating na. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. So, nakikita natin na kahit nag-offer siya kay Almighty Father, he was righteous, sa buong mundo siya na yung pinaka-righteous, still, he underwent trials and tribulations, sufferings. Si Jesus Christ never nagkasala, pero dumanas ng pinaka-mahirap na kamatayan, crucifixion. But after 3 days, he rose from the dead. Victorious si Jesus Christ. Itong si Job, he was victorious also. Kaya tayo, ang hirap ng mabuhay dito sa mundo, magiging victorious din tayo. Dahil kasama natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung nag-pave ng way, gumawa ng sariling way, the way, the truth, and the life, si Jesus Christ. Kahit walang way, ginawa ni Jesus Christ ng way. No? Gumawa siya ng bagong path.
Dahil yun ay ang New Covenant. Nasa New Covenant na tayo. Hindi na natin kailangan pa ng mga priests, ng mga offerings. Dahil lahat ng yon, si Jesus Christ ng High Priest, siya na rin ang offering. Sinakop na lahat ni Jesus Christ, siya na rin ang ating great teacher. No? Iska. Job chapter 4 na tayo, Iska. So, nagsalita na rito si Eliphaz the Temanite, yung tao na philosopher or knowledgeable. Ang sinasabi niya na si Job ay nagkasala. Hindi nila naiisip na pwedeng magkaroon ng trials and tribulations ang isang tao kahit na gumagawa ng tama. Dahil ginagawa ni Almighty Father yun to purify the person. Kaya nga, testing site itong mundo na to. So, basahin natin is kaha. Then Eliphaz the Temanite answered and said, if one attempts a word with you, will you become weary? But who can withhold himself from speaking? Sinong makakapigil ng magsalita ng mga bagay tungkol sa iyo dahil ang dami mong pinagdaanan? Surely you have instructed many and you have strengthened weak hands. Marami kang tinuro sa mga tao. Sabi ni Eliphaz kay Job. Napalakas mo yung mga mahihina or nakatulong ka sa mga tao. Your words have upheld him who was stumbling and you have strengthened the feeble knees. So, ibig sabihin doon, full of wisdom din si Job. Ibig sabihin ni Eliphaz nito. But now it comes upon you and you are weary. It touches you and you are troubled. Pero ngayon, yung pinagdadaanan ng ibang tao, ngayon, pinagdadaanan mo na ngayon. At ikaw ay napagod na. Ngayon, problemado ka. Is not your reverence your confidence? And the integrity of your ways your hope? Diba yung confidence mo, yung reverence mo, at yung hope mo ay yung integrity? Remember now, whoever perished being innocent, or where were the upright ever cut off? Ikini-question ni Eliphaz. Tandaan mo, namamatay ba ang mga inosente o pinaparusahan ba ang mga inosente? Where were the upright ever cut off? Yung mga taong gumagawa ng katuwiran, sila ba ay naka-cut off? Mali, no, si Eliphaz. Kasi nga, hindi lang naman yung mga tao na wicked ang dumadaan sa trials and tribulations, even the people who are serving the Almighty Father faithfully. Even as I have seen those who plow iniquity and sow trouble reap the same. Yung gumagawa ng iniquity at saka yung mga problema, pare-pareho nakukuha nila problema. By the blast of God, they perish, and by the breath of his anger, they are consumed. The roaring of the lion, the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions are broken. The old lion perishes for lack of prey, and the cubs of the lioness are scattered. Kumakalat yung mga anak ng lioness, yung lion naman, namamatay kasi wala siyang prey. Now a word was secretly brought to me, and my ear received the whisper of it. May nakarating sa aking balita, sabi ni Eliphaz. A word was secretly brought to me, and my ear received a whisper. Narinig ko. In disquieting thoughts from the visions of the night, when deep sleep falls on men, fear came upon me and trembling, which made all my bones shake. Sa gabi, narinig ko. Then a spirit passed before my face, the hair on my body stood up. Nagkaroon siya ng vision. Kaya kinilabutan daw siya, the hair on my body stood up. Spirit passed before my face. Hindi niya alam kung anong spirit yun, basta sinabi niya spirit. Ha? It stood still but I could not discern its appearance. Nakatayo lang siya. Pero hindi ko makita yung kanyang mukha. A form was before my eyes. There was silence. Then I heard a voice saying,
Can a mortal be more righteous than God? Can a man be more pure than his maker? Yun nakita niya sa kanyang vision or dream. If he puts no trust in his servants, if he charges his angels with error, how much more those who dwell in houses of clay? Houses of clay, tayo. Kung yung mga angels nga, sabi ni Eliphaz, sabi sa kanyang vision, kung yung mga if he puts no trust in his servants, wala siyang tiwala sa kanyang mga servants, at kung inutusan niya ang kanyang mga angel with error ng mali, no? Ang pangit ng sinasabi ni Eliphaz. How much more those who dwell in house of clay? Mas lalo na yung mga tao sa mundo, houses of clay. Ano ba yung houses of clay? Tayo, made of clay tayo. Whose foundation is in the dust, who are crushed before a moth. They are broken in pieces from morning till evening. They perish forever and no one regarding. Those not their own excellence go away. They die even without wisdom. Yung binanggit, wisdom. Kasi nga itong si Eliphaz, Temanite siya. No? Yung meaning ng kanyang name ay so ayun, may clue, no? Eliphaz, able to think and understand quickly ang kanyang ibig sabihin ng name niya. Tapos Temanite, dito yung ancient city ng Edom na associated sa wisdom. Kaya natin nasabi na siya isang philosopher or man of wisdom or knowledge lang. Kasi hindi siya full of wisdom, knowledge lang siya, knowledgeable lang. So nakita niya sa isang vision or dream, hindi raw niya makilala kung ano itsura. Pero may form daw, sabi niya. At kinausap siya. Can a mortal be more righteous than God? Magiging mas mabuti pa ba ang tao kaysa sa Diyos? Can a man be more pure than his maker? If he puts no trust in his servants, if he charges his angels with error. How much more, mas lalo na yung mga tao na nakatira sa, how much more yung mga dwellers in houses of clay. Tayo yon, dwellers in house of clay, dahil yung katawan natin, clay, gawa sa alikabok. Job chapter 5. Dito naman, sinasabi ni Eliphaz na parusa ang ginagawa ni Almighty Father kay Job. Nag-ano na siya, nag-assume na si Eliphaz. Una, sabi niya nagkasala si Job. Tapos dito naman sa Job chapter 5, pinaparusahan siya ni Almighty Father. Yun ang sabi ni Eliphaz. Call out now, is there anyone who will answer you? And to which of the holy ones will you turn? Kanino ka lalapit? For wrath kills a foolish man, and envy slays a simple one. I have seen the foolish taking root, but suddenly accursed his dwelling place. So pinipilit niya. Nagkasala si Job. His sons are far from safety. They are crushed in the gate, and there is no deliverer, because the hungry eat up his harvest, taking it even from the thorns, and the snare snatches their substance. Or wealth. Kinukuha ng magnanakaw ang kanyang wealth. Hindi lang wealth, pati yung health niya. Substance kasi banggit dito. For affliction does not come from the dust, nor does trouble spring from the ground. Hindi lang galing sa wala, kaya ka nagkakaroon ng problema. Yun ang sinasabi ni Eliphaz. Kaya ka dumanas ng troubles. Hindi lang dahil sa wala yan. Yun ang binabanggit ni Eliphaz. Yet man is born to trouble or labor.
pinanganak tayo na may trouble talaga tayong dadanasin, pero hindi dahil sa wala tayong kasalanan or may kasalanan tayo, kundi ito ay naayon sa will ni Almighty Father. Ang sinasabi ni Eliphaz, parusa yun lang ni Almighty Father, hindi yun dahil sa mabuting tao si Job or wala siyang kasalanan, no? Ipinagpipilit ni Eliphaz. But as for me, I would seek God, and to God I would commit my cause. Kung ako sa'yo, hahanapin ko si Almighty Father at tatanungin ko si Almighty Father kung yung mga hinaing ko, idudulog ko sa Kanya, who does great things and unsearchable, marvelous things without number. Or hindi nagbibilang si Almighty Father ng mga blessings na binibigay niya sa kanyang mga anak or kapatawaran. Hindi nagbibigay si Almighty Father ng number. Basta hingi na tayo ng kapatawaran, papatawaran niya tayo. Yun ang ibig sabihin ni Eliphaz. He gives rain on the earth and sends waters on the fields. Nagbibigay siya ng blessings. Si Almighty Father, He sets on high those who are lowly, and those who mourn are lifted to safety. Tumutulong si Almighty Father sa lahat. Sa mga humble na mga tao at yung mga nagpapakumbaba. He frustrates the devices of the crafty so that their hands cannot carry out their plans. Pinipigil ni Almighty Father ang plans ng mga shrewd people or wicked people. He catches the wise in their own craftiness. Na-entangle ang mga tao sa kanilang sariling cunningness or sariling bitag. He catches the wise in their own craftiness, and the counsel of the cunning comes quickly upon them. They meet with darkness in the daytime and grope at noontime as in the night. Kahit daytime, madilim sa kanila. At noontime, night na rin. Ibig sabihin walang liwanag pag gumagawa ng wickedness, craftiness, ng mga panloloko, pang-aabuso. Yun ang sabi ni Eliphaz. But He saves the needy from the sword, from the mouth of the mighty, and from their hand. Magaganda naman ang sinabi ni Eliphaz. Kaso nga lang, pinagpipilitan niya na si Job ay nagkasala. Ang sinasabi ni Eliphaz, kung wala kang nagawang kasalanan, hindi ka dapat napaparusahan, hindi ka dapat nagkakaganyan. Pero bakit nagkaganyan ka? Ibig sabihin may kasalanan ka. Yun ang ibig sabihin ni Eliphaz. Pero magaganda yung sinasabi niya, no? So the poor have hope, and injustice shuts her mouth. Behold, happy is the man whom God corrects. Blessed yung man na itinutuwid ni Almighty Father. Therefore, do not despise the chastening of the Almighty. Yun, binanggit na niya. Huwag mong despise kung itinutuwid ka ni Almighty Father. Hindi naman tinutuwid si Job, kundi wala siyang kasalanan talaga. Gawa ni Satan yun. Walang kasalanan si Job. Di ba dito sa John chapter 9, may nagtanong na isang tao kay Jesus, disciple niya, sa John chapter 9. May pinanganak na bulag. Ngayon tinanong ng disciple, at sino may kasalanan, yung magulang ba niya? Ba't siya pinanganak ng bulag? Ang sabi naman ni Jesus, verse 3 of John chapter 9, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. So, ibig sabihin ni Jesus dito, walang nagkasala sa magulang, yung lalaki hindi nagkasala. Pero bulag siyang ipinanganak para ma-reveal ang power ni Almighty Father. Ganon din dito, kahit walang kasalanan si Job, para ma-reveal ang power ni Almighty Father.
para maipakita sa tao na si Almighty Father, He is God. He is in control of everything. Na wala tayong may pagmamalaki. Verse 18, for He bruises, but He binds up. He wounds, but His hands make whole. He shall deliver you in 6 troubles. Yet, yes, in 7 no evil shall touch you. In famine He shall redeem you from death, and in war from the power of the sword. The power of the sword. From the hand of the sword. You shall be hidden from the scourge of the tongue, and you shall not be afraid of destruction when it comes. You shall laugh at destruction and famine, and you shall not be afraid of the beasts of the earth. For you shall have a covenant with the stones of the field, and the beasts of the field shall be at peace with you. You shall know that your tent is in peace. Magaganda yung sinasabi niya, no, ni Eliphaz. Yun nga lang, meron siyang maling sinabi. You shall visit your dwelling and find nothing amiss. You shall also know that your descendants shall be many, and your offspring like the grass of the earth. You shall come to the grave at a full age. As a sheaf of grain ripens in its season, kung magtitiwala ka kay Almighty Father. Yun ang ibig sabihin ni Eliphaz kung maghingi ka ng kapatawaran. Pero nga, sinasabi niya na may kasalanan si Job, wala naman. Yun ang point dito sa Job chapter 4 and 5. You shall know that your descendants shall be many, and your offspring like the grass of the earth. You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. Behold, this we have searched out. It is true. Hear it and know for yourself. Alamin mo, makinig ka sa akin. Yun ang sabi ni Eliphaz. Alam, totoo yan. Sasabi ko sa'yo. Hear it and know for yourself. Behold, this we have searched out. It is true. Totoo yan. Makinig ka, sabi niya. At alamin mo ng sarili mo. Pinapaniwanagan si Job ni Eliphaz. Nagbigay siya ng mga words of wisdom. Pero mali nga yung kanyang sinasabi na may kasalanan si Job na pinaparusahan siya. Dahil hindi naman nagkasala si Job. Gawa yon ni Satan. Ngayon si Job, nagtataka rin si Job. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya. Then Job answered and said, oh, that my grief were fully weighed and my calamity laid with it on the scales. Ang laki ng problema ko, ang laki ng paghihirap ko, ang laki ng troubles ko. Mabigat, napakabigat na ang dalahin itong trials and tribulations ko. For then it will be heavier than the sand of the sea. Therefore my words have been rash. For the arrows of the Almighty are within me. My spirit drinks in their poison. The terrors of God are arrayed against me. Yung takot kay Almighty Father ay dugtong-dugtong. Mas lalo ako natatakot. Sabi niya, does the wild donkey bray when it has grass? Or does the ox low over its fodder? Fodder, yung kinakain ng ox. Can flavorless food be eaten without salt? Or is there any taste in the white of the egg? Di ba wala? Walang lasa yung egg white, no? May ikot na rin sila noon. Gumagamit na rin sila ng salt noon. My soul refuses to touch them. They are as loathsome food for me. Hindi ako makakain. Walang lasa lahat, walang kwenta lahat ng mga pagkain niya binibigay sa akin. Yung donkey, naghahanap pa ba siya ng grass kahit na may grass sa harap niya? Yung ox, nandiyan sa kanya yung father, yung pagkain niya, naghahanap pa ba siya? Di ba hindi na? Sabi, yung inang ibig sabihin ni Job. Ibig sabihin siya, anong kasalanan niya? Lahat na ng blessings nasa kanya na magiging swapang ba siya? Hindi naman siya swapang. Yun ang ibig sabihin niya.
Oh, that I might have my request, that God would grant me the thing that I long for. That it would please God to crush me. Ang gusto ko na lang, patayin na lang ako ni Almighty Father. That He would lose His hand and cut me off. Then I would still have comfort, though in anguish I would exult. He will not spare, for I have not concealed the words of the Holy One. Wala akong itinatago na salita ng Diyos. Lahat ginagawa ko. Sana patayin na lang niya ako. No? Yun ang ibig sabihin niya. Pero kung wala akong ginagawa, what strength do I have that I should hope? Wala na akong lakas. And what is my end that I should prolong my life? Bakit kailan pang pahabain ang buhay ko? Wala na akong hope. Ano nang katapusan ko? Ito na yung katapusan ko. Meron pa bang mas higit na katapusan dito? Is my strength the strength of stones? Yung lakas ko ba parang lakas ng bato? Or is my flesh bronze? Yung laman ko ba matigas ba to? Parang bronze? Parang metal? Or iron, no? Bronze? Is my help not within me? And is success driven from me? To whom is afflicted, kindness should be shown by his friend. Dapat maging mabait ka sa akin. To him who is afflicted, kung sino man yung napaparusahan may problema, magpakita dapat ng kindness yung kaibigan niya. Even though he forsakes the fear of the Lord. Kasi nga, sinusumbatan, may kasalanan ka. Hindi, meron ka, isipin mo, sabi ni Eliphaz. Ito namang si Job, bakit mo ko kinukondena? Dapat mga maging kind ka sa akin, i-uplift mo ko, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Hindi yung sasabihin mo sa akin na anong kasalanan mo. May mga ganong klaseng tao. May mga ganong klaseng tao. Wala ka namang kasalanan. Wala ka kasalanan na. Tapos sasabihin sa'yo, magsisi ka. Ano kayang kasalanan? Ikaw isipin mo, ano kayang kasalanan ko? Hindi naman ako nangungopia kasi bata pa ako. Hindi naman ako nangungopia. Ano kayang kasalanan ko? 11 years old ako. Ano kaya yun? Kinokondemn ka, ano kayang kasalanan ko? Sabi mo ganyan, sis. Humingi na ako ng kapatawaran. Okay na. Ano pa ba? Meron pa ba? Isa isipin mo, ano kaya? Kasi nga, lahat tayo dumadanas ng trials and tribulations. Hindi dahil sa may kasalanan tayo, no? O wala. May kasalanan man o wala. Dadaan talaga tayo sa butas ng karayom, sa narrow path. No? Balik tayo. Even though he forsakes the fear of the Almighty, my brothers have dealt deceitfully like a brook, like the streams of the brooks that pass away, which are dark because of the eyes, and into which the snow vanishes. When it is warm, they cease to flow. Hindi umaagos. When it is hot, they vanish from their place, nagiging dry land. Pag hot ang weather, the paths of their way turn aside, they go nowhere and perish. The caravans of Tema look, dahil nga tema night itong si Eliphaz, di ba? The travelers of Sheba hope for them. They are disappointed because they were confident. They come there and are confused. For now you are nothing. You see terror and are afraid. Did I ever say bring something to me? Nagsabi ba ako sa inyo na magdala kayo sa akin ng kung ano? Or offer a bribe for me from your wealth? Or deliver me from the enemy's hand? Or redeem me from the hand of the oppressors? Meron ba ako sinabi sa inyo gano'n? Teach me and I will hold my tongue. Sige, sabihin niyo sa akin. Hindi ako magsasalita. Cause me to understand wherein I have erred. I-explain niyo sa akin kung saan ako nagkasala. How forceful are right words, but what does your arguing prove? Sabi ni Job kay Eliphaz. Pinagpipilitan mo na nagkakasala. Anong yung nakikipag-argue ka sa anong proof ang gusto mong mangyari? What does your arguing prove? Anong gusto mong ipruweba? Do you intend to rebuke my words? Hindi ka ba naniniwala sa akin? And the speeches of a desperate one, which are as wind?
Yes, you overwhelm the fatherless and you undermine your friend. Minamalit mo ang yung kaibigan. Sabi ni Job kay Eliphaz, minamalit mo ako. May problema na ako, minamalit mo pa ako. Now therefore, be pleased to look at me, for I would never lie to your face. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sasabihin ko sa iyo lahat kung anong kasalanan ko. Wala akong maisip. Ano ba? Wala. Ba't mo pinagpipilitan? Yield now, let there be no injustice. Yes, concede, my righteousness still stands. Wala akong kasalanan, my righteousness still stands. Sabi ni Job. Is there injustice on my tongue? Cannot my taste discern the unsavory? Yon ang sabi ni Job. Ang bilis kasi mang judge ng mga tao. May kasalanan ka, brother, kaya nagkakaganyan. May kasalanan ka, sister. Hindi sa lahat ng oras. May nilapitan ako no? Ma-attend ako ng tapos gusto kong humingi ng tulong doon sa isang congregation. Kasi ang isip ko, kung gusto mong tulungan mo ng literal. No? Ganun yun, tulungan mo ng literal. Hindi yung puro salita ka lang ng salita, tutulungan kit na mag-pray ka. Yung gawa ang ibig sabihin, salita lang ang gusto mong mangyari, walang action. Tulungan niyo ako, yun ang gusto kong mangyari. Pero ang sinasabi sa akin, tanggapin mo si Lord. Tinanggap ko na. Humingi ka pa ng kapatawaran. Humingi na ako ng kapatawaran. Ano pa? Ulitin ko ulit. Parang ulitin ko ulit. Hindi maintindihan ng ibang tao. Hindi nila maintindihan. Magpasalamat tayo kay Almighty Father kasi siya naiintindihan niya tayo. Alam niya yung heart natin. At ina-allow ni Almighty Father na tayo dumanas ng trials and tribulations. I-condemn ka ng tao kahit wala kang ginagawa. Purihin natin ang Almighty Father kahit ganon, no? Dahil tayo, we are at the mercy of our Father. Huwag natin agad-agad anong kasalanan mo, ba't nangyari sa kanya yon? Uy, simula na naging Christian yan, namatay na siya, ba't ganon? Yun ang way ni Almighty Father para makauwi na yung tao na yon sa kanyang real home, sa real home natin. Kasi yung isang artista, no? Tingnan mo yung isang artista na yun, naging Christian lang, sabi. Tapos, minamak niya tayo, sabi. Tingnan mo, namatay siya ngayon. Kaya namatay yung tao na yun, time na yun ni Almighty Father, na kunin yung babae na yun. Celebrity yun actress. Time na yun para kunin ni Almighty Father, para makauwi na siya sa real home natin. At magpasalamat tayo dahil nakilala niya si Almighty Father at si Jesus Christ at ang Holy Spirit bago siya kunin ni Almighty Father. So yung ibang mga tao kaya siya namatay kasi nag-iba siya ng reliyon. Hindi ganun yun. Ay kaya siya nagkaroon ng sakit na ganyan dahil ganun. Hindi lahat sa lahat ng oras. Isipin natin si Jesus, no? Si Jesus, wala siyang kasalanan. And yet, He died on the cross. Pinarusahan siya. Pinapakita sa atin doon. No? Example yon si Jesus Christ. Lahat si Jesus ang example. Maliwanag na maliwanag, di ba? The example ni Jesus Christ. Akala ng mga Pharisees, tuwan-tuwa sila dahil napatay na or pinatay nila si Jesus, pinapahirapan si Jesus, tuwan-tuwa sila. Hindi nila alam
Yun ang way ni Almighty Father para maging victorious tayo. Way ni Almighty Father yun. Para ipakita sa atin na we will no longer die. But after this life on earth, we will live with our Father and Jesus Christ in His kingdom for all eternity. So, real hope natin. Kayo ba nakakaranas pa kayo ng ano? Ay, ako lang pala yun. Iska, bakit nararanasan mo yung hindi mo alam kung saan ka lulugar, kung saan ka nakatira? May ganun akong feeling. Matagal na. Bata pala ka, ganun na ako. Saan kaya ako nakatira? Ito ba? Ito ba ang bahay ko? Sino itong mga tao? Matagal ko nang hinahanap yung home. Kaya nga diba nung nagkaroon ako ng hindi ko alam kung vision yon or near-death experience. Pero hindi yung dream eh. Hindi dream yun eh. Pero nakatulog ako noon, pero hindi dream yun eh. O baka dream yun. Pero yung feeling ko nung time na yun, eto na, nakauwi na ako. Nakauwi na ako. Masayang masaya ako. Masayang masaya ako noon. Yun yung hinahanap ko. Yung home. At saka nagtataka ba kayo kung bakit gusto niya lagi ng magagandang damit ninyo? Iska, ikaw na naman nakausap ko. Sarili ko na naman nakausap. Alam mo ba, Iska, bakit gusto mo ng laging damit na maganda? Kasi alam natin na may damit tayo na maganda na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Hinahanap natin dito sa mundo, hindi natin makita. Kaya tingin tayo ng tingin ng mga damit na magaganda. Gusto natin magdamit tayo na maganda. Kasi kay Almighty Father, meron tayong damit. Ibibigay niya sa atin. Yun ang damit na gusto natin. Hindi tayo mapakali dito sa mundo. Kayo ba napapakali na? Kayo ba napakali na dito sa mundo? Di ba hindi? Laging gustong lumabas or gustong may gawin sa buhay. Gustong kung ano-anong ano. Kasi nga, sa real home natin, hindi tayo mag-iisip ng ganun. Kasi nga, yung home natin ang iniisip natin. At nagpapasalamat tayo dapat kay Almighty Father. Alam na natin kung bakit ganito ang naramdaman natin. Nakita na natin. Ngayon, ang gagawin na lang natin is patuloy tayo. Magtiwala kay Almighty Father. Magtiwala kay Jesus Christ. Dahil ang hope natin nasa tatay natin. Ang hope natin si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, the Father and I are one. Kaisa ng puso. Tayo kaisa ng puso ni Jesus Christ. Si Jesus Christ kaisa ng puso ni Almighty Father. So, kaisa natin ng puso si Almighty Father din. Iba si Jesus Christ. Iba si Almighty Father. Si Jesus Christ, siya yung sacrificial lamb, high priest, the commander of the army of the Almighty Father. Nung hindi pa na-elevate yung name ni Jesus Christ or not yet exalted, the name above all names, hindi pa nangyayari. Commander of the army of the Almighty Father, nung time ni Joshua. Pero ngayon, pinanganak siya sa mundo na to, at He died on the cross and rose from the dead after 3 days. Victorious. Yun yung time na si Jesus Christ in-announce ni Almighty Father the name above all names, Jesus Christ. Wala nang iba pa.
Kaya maganda din ang tingin sa atin ni Almighty Father dahil dala natin yung perfect sacrificial lamb. Pag perfect, nakikita ni Almighty Father na nasa hearts natin si Jesus Christ. Perfect ang tingin sa atin ni Almighty Father, makakasama natin si Almighty Father. No? Si Almighty Father, siya nag-create ng mundo, kaya magkaiba sila. Nire-reiterate ko lang para malaman kung ang pagkakaiba. Kasi yung iba, yung ibang tao, hindi nila naiintindihan. Pero ba't naiintindihan natin? Magbabasa tayo ng Bible. We will seek our Father. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat may a-add na sa atin pag hinanap natin si Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.